Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post sa balita ngayon, ang balita ngayon. Breaking! Supreme Court petition versus 150 billion unprogrammed funds sa 2026 budget. Formal nang dinala sa Korte Suprema ang usapin ng kontrobersyal na unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA. Naghain ng petisyon sina Congressman Edgar Erese, House Senior Deputy Minority Leader, at Representative Laila De Lima, kinatawan ng mamamayang Liberal Party List upang questionin ang 150.5 bilyong pondong hindi umano malinaw ang pinanggagalingan at paggagamitan. So, tinotoo ni itong dalawang kongresista nagsasabi na beforehand, bago pirmahan yung GAA, na pag hindi iveto ng Pangulo yung 243 billion na unprogrammed allocation, unprogrammed funds, sasampahan nila ang administrasyong ito ng petisyon o kaso sa korte. So, ang nangyari, ang Pangulo nag-veto siya ng 95 billion. So may natitira pa ay 93 billion ata. May natitira pa na 150 billion na unprogrammed allocation. Sa desisyon ng Supreme Court, final na desisyon na any unprogrammed allocation sa GAA is considered unconstitutional ayon kay Congressman Edgar Erese. Noon pa, nung budget deliberation pa sa Kamara, yon na yung gustong-gustong patanggal ng mga minorya. Kaya lang, nanaig pa rin ang majority, kaya tinuloy nila hanggang ito. Bakit ka kasi maglagay ng unprogram? Ibig sabihin, walang klarong pundo. Hindi ko maintindihan bakit maglalagay ng unprogram. Ito pong unprogram na ito po yung mga pinanggagalingan ng maanumalyang transaksyon sa gobyerno. Kasi saan manggaling yung pundo? Paano mo gagamitin? Mga ganon. Kaya pasalamat tayo at mayroon na namang nagsampa ng kaso. Sa history ng Philippine politics, sa pagkakalam ko ito ng Marcos Jr. administration ang may pinakamaraming naisampang kaso laban sa Korte Suprema. Nandyan pa yan, nakabinbin yung constitutionality ng 2025 GAA. Hanggang ngayon, hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court. So, natapos na yung PhilHealth. By the way, yung Supreme Court pala, final decision na nila na yung DOF, Department of Finance Circular, na nag-uutos na ilipat ang mga pondo, reserve funds ng mga GOCC sa National Treasury na declare ng unconstitutional. Kaya ang tanong ngayon, yung pinalipat, dalawang pondo yan, PhilHealth, 60 billion, at saka Philippine Deposit Insurance Corporation na 107 billion, kailan yon ibabalik? May napanood akong video kanina, tinatanong ng media, kailan ibabalik yung 107 billion? Alam nyo, ang mga cabinet secretaries natulala, nagturuan sila kung sino ang sasagot. Ibig sabihin, wala pa silang pagkukunan ng pondo
para maibalik yung 107 billion. Ganyan na po kalala ang nangyayari sa gobyerno natin. Pinapakialaman ang mga pundo na hindi dapat pakialaman. Itong dating Finance Secretary Ralph Recto, yung kanyang reasoning, sabi niya na, it's just common sense. Ano niya? Nandyan yung pera, nakatiwangwang, bakit hindi natin gamitin sa ibang proyekto? Una, may batas na nakalaan na ang mga pundong galing sa sin tax ay huwag mong pakialaman, gamitin lang yan sa health concerns. Ayun, pinakialaman niya, ginamit sa flood control. Okay lang sana kung yung mga flood control projects ay matitino na nakakatulong sa sangkatawan. Problema, bulsa dito, bulsa doon ang kanilang mga flood control. Kaya, hindi ko maintindihan itong kung bakit ngayon bagsak na bagsak ang rating ng Pangulo ay dahil sa kanyang Finance Secretary, sa kanyang Executive Secretary ngayon na to me, palpak yung mga tignan mo ang ekonomiya natin ngayon. Last year, 4.6% lang ang economic growth. Bagsak na bagsak. Bakit? Ang economic team manager, Recto. Ano bang experience ni Recto sa economics? Sabi nga ng isang abogado, it took him 7 years to complete college. Wow naman. Tapos ang kanyang pagiging economist kunuhay? Hindi ko maintindihan Paano siya naging economist? Kaya ngayon, ito, naghihirap tayo. Bagsak na bagsak ang ekonomiya, bagsak ang peso, bagsak ang turismo, bagsak ang stock exchange, lahat na lang bagsak. So, good luck. Puros negative na rin ang rating ng Pangulo sa tatlong survey groups. -3, -15, -27 sa SWS, Pulse Asia at saka Publicis Asia. Paano siya makakabangon? I don't know. God save the Philippines. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una si Angkol ang natagaan og yero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang yero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan kulaan. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon? Ani na ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kortahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais. Mais lang. So gabasok lang gyapon. Gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buk yung estudyante? Duha. So unsa na yung mga grade? grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Karis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon Kol? Nagkuan naglakaw man siya nag-apro ng pas hindi na to siya mag
Oh, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.